the issue of destabilization, which can create the condition for Sara Duterte to take power. No? Okay, this has been a very interesting discussion, but we need to go into Q&A kasi maraming mga kaibigan natin sa media at saka siyempre yung mga fans mo na gustong marinig ang mga views mo sa itatanong ng ating mga kaibigan sa media. Please, field your questions now. Give your questions. Good morning po. Good morning, gentlemen. Good morning, Senator. Balikan ko lang po yung yung issue dito sa 18 self-proclaimed Marines. Sabi po ni Attorney Baligod nung nag-file po siya ng referral sa Ombudsman last week na parang inallege po niya si Ombudsman Remulla na nakipag-meet with ICC investigators. Can you confirm na nakipag-meet din po kayo with ICC investigators here in the Philippines and with then Justice Secretary Remulla, and if you can share po kung ano po yung napag-usapan niya? Thank you. Okay. Ito po, ang inaamin ko, ever since na nakikipag-ugnayan ako sa ICC, since 2017 pa, nung sinampa namin yung kaso doon. Since 2017, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa kanila, pagkalap ng testigo, pagkalap ng iba't ibang dokumento, at even pag-facilitate ng iba't ibang mga meeting. However, lahat ng operations na yan ay very confidential dahil lives are at stake. Pagka na-mention mo na ito naging ka-meeting, yung kung sino man yung tao na yon ay malalagay sa peligro. Hindi pwede sabihin kung kailan sila nandito, saan sila nag-i-stay, kasi yung mga panatiko ni Duterte at yung kanyang hit squad ay pwedeng matuntun yon. Kaya, unfortunately, hindi ko madadivulge yan, pero I am ready to admit in general terms na nakikipag-ugnayan ako sa kanila. Hindi ko dineny yan. Di ba? Pero yung sinasabi nila na nagkaroon ng meeting ng ganito with kung sino-sino para sa bigayan ng pera, hindi nangyari yan. Yun ang sinasabi ko. Yun po. Follow-up na lang po, Senator. Yung discussion niyo po with then Secretary Remulla, Secretary Justice Remulla, can you discuss or can you divulge something? Unfortunately, I'm not in a position to confirm or deny anything. Let's just give the benefit of the doubt kay Secretary Remulla. Ganun na lang po yun. Kasi iba yung kalagayan niya, iba yung kalagayan ko. So, in time, makikita nyo yan kung bakit, kung anong nuances. So, again, kahit gustuhin ko man na maging transparent na dito nagmi-meeting, ito yung mga kausap, di ba? Pero anong net effect nun? Magagamit yun ng kabilang kampo, matutuntun yung mga testigo na yon at kung saan man na nagmi-meeting, yung mga ICC, malalagay sila sa peligro. So, hindi po talaga pwede. Final na lang po, Senator. Na-discuss niyo po ba with ICC officials yung possible po na maprotektahan po yung mga witnesses po dito sa kaso po ng dating Pangulo sa ICC? Isa yan sa mga prioridad ng ICC sa ating pakikipag-ugnayan kung paano maproteksyonan yung mga testigo. Ayan po. Salamat po. Thank you. Let me just reiterate, lumalabas doon sa paliwanag ni Senator Sani, at the stage of investigation and fact-finding by the prosecutors, kasi po sa ICC, it is only the prosecutor who can file the case with the International Criminal Court. But at their stage of investigation and fact-gathering, this is confidential. No? Hindi po ito pwedeng bigyan ng publicity Kasi it will also endanger the security and the lives of victims and witnesses. Ngayon, as a lawyer, I don't see why it becomes an issue kung makikipag-meeting sila with officials like the Secretary of Justice or a Senator of the Republic or somebody who is really following up this case and is personally known to them.
wala pong problema yun eh. There is no rule or crime violated there, or law that is violated there, or a crime committed. Ang masama po dito sa nangyayari na nakikita ko, they are trying to project na corrupt ang ICC. Na yung prosecutor nila nalalagyan ng pera. These people have deranged minds eh. Kasi bakit nila iisipin yun? Ginagawa nila na yung kaya nilang gawin sa ilang mga corrupt na mga prosecutors natin dito at sa corrupt na husgado natin dito, ay kaya nilang gawin doon sa ICC. And I think this is one of the things that deny them of their credibility. Kaya hindi makapaniwala ang mga taong bayan doon sa mga pinagsasabi nila eh. Kasi, paano mo, lalagyan mo yung mga prosecutor doon? These people have international careers. These people are accountable to their own countries, to their own governments, and to the higher authority of the International Court. Kaya, it is just humanly impossible na sabihin nila na nagkaroon ng ganung lagayan. Yes. Mr. Senator. And let me just add, Attorney JB, no? Ganito po. Ganito kasimple. Kung kaya kong suhulan yung ICC ng $2 million, palagay nyo sila Duterte, magkano pwede nilang ibigay? Correct. Di ba? With his life on the line, magbabayad siya ng mga ganyan ng presyo per month lang ni Kaufman. Per month lang ni Kaufman. Hindi ba dapat bubuhusan niya yan dyan? Kung talaga nakukurap yan. And we know these Europeans, talagang stickler yung mga yan. Very, very professional. At yun na nga, dito mo na makikita na talagang iba ang intention nila. And let me just go to that point. Nakita nyo, kinakanal nila, na-confirm. Nag-confirm si ombudsman ng meeting, ganito. Therefore, totoo yung 2 million? Hindi, that's a stretch. Even assuming totoo yung mga meetings yan, sabi ko nga, I'm ready to concede. Kung sino man yung dun sa 80 na yan, kung 2, 3 dyan, nagbantay sila na ICC, I'm ready to concede. Sige, totoo nagbantay kayo. Nakita nyo kung saang hotel, nakita nyo kung saang meeting, kung ano-ano. Pero, walang krimen doon. Ang problema dito sa kiniklaim nyo na nagbigay kayo ng pera sa akin para panuhol sa ICC. Dalawa yun eh. Ginagano nila eh. Di ba? Kasi, and again, you have to understand talagang very, very confidential yaan. At sasabihin, sinabi ni Baligot, paanong yung investigation, tapos na. Hindi. Kasi may mga co-perpetrators pa na eventually mai-issuehan din ng warrant. So, iba to. Kumaga, it's a different field altogether. There is a time to speak out about certain things and there is a time to keep everything under wraps. Yun ang dahilan ko bakit nabulaga si Duterte ng warrant, di ba? Kasi talagang very, very confidential yung operations. Yan. Another question, please. Good morning. Morning, Mayor. From Caloocan po ako. Sa palagay mo po, Senator Trillanes, mas malalagay ba sa alanganin ng Pilipinas in terms of corruption and abuses kapag si Sarang maupo sa bansa? Alam niyo po, yan yung palagi kong inilalabas po. No? I want everybody to imagine and visualize a Sara Duterte presidency. Kung ano yung naging sistema noon, pasok yung mga pogo, yung West Philippine Sea, pababayaan sa China, papasok dito yung illegal na droga, tonelada pumasok noon. Tapos, patayan, muli, yung media, iaharas pagka magbigay ka ng negative na article, ipe-pressure yung mga may-ari na it's either sesantihin ka o patahimikin ka. Tapos, ano pa ba? Yung civil society, tinatakot. Ganyan lahat yan, babalik yan. Nakita nyo yung video ni Sara. Nakita nyo na pupugutan niya yung ulo ng presidente. Nag-hire siya ng assassin.
imagine niyo kung hawak niyan yung presidential powers. Dapat kilabutan ka. At isa pa lang yon. Under a Sara Duterte presidency, ang Speaker of the House niyan, si Pulong. Nakita niyo yung video ni Pulong na nagsasaksak ng bugaw? Gagawin yung Speaker of the House yan. O ngayon, si Baste. Nakita niyo naman si Baste. Pabanjing-banjing lang. Cabinet, ano yan? Secretary yan. Malamang DILG. Tapos, sunod-sunod na yan. 2034, si Pulong na yung presidente mo. 2040, Baste na yung presidente mo. 2046, baka si Kitty na. So, yan yon. Kaya nga, itong impeachment, pagkakataon ito na makilala ng mga Pilipino kung sino ba talaga si Sara Duterte. Pag nakita nila yung bilyon-bilyon na pera ng mga nila Sara at ni Mans Carpio, tapos makikita nila yung cheque na ibinibigay sa kanila ng isang drug lord while she was mayor, no? 2011 to 2013. Manager's check kasi ito pangalan sa kanya. So, every 6 months, binibigyan sila ng dividendo bawat miyembro ng pamilya. Ito mga to, nakalap na namin to since 2016. Sinasabi na namin sa mga Pilipino, na humaling sila dun sa kay Duterte, sinubukan nila, ayun, nagka-leche-leche yung buhay ng Pilipinas. And hindi ko pa pala na-mention yung pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa. Binigay ni Pinoy yung Pilipinas in a very good economic shape. May surplus pa ng 1 trillion pesos. Pagdating ni Duterte, binangkarote niya. 'Di ba? Kasi kaliwat kanan na corruption yung nangyari noon. So ito ang kakaharapin ng ating bansa kung sila ang maupo. Yan po. And additional lang po, tanong ko lang po, kasi parang halos nagkakapareho kayo ng point ni dating Senator Laila de Lima. May coordination pa rin po ba kayo hanggang ngayon? Opo. We are regularly in touch. In fact, pinasabihan na po ako since magiging parte siya ng impeachment hearing sa nangyari, pinasabihan na po ako na mag-a-appear po ako doon as a witness to present itong bank accounts issue. Yan po. Thank you. No, this is going to be a very colorful impeachment proceeding if we see Senator Trillanes appearing. Doon pa lang ba sa House, Senator, nandun ka, patatawag ka na? Okay. But of course, in the House, it's only a determination of probable cause. So hindi pa naman kailangan ilahad-lahat ng ebidensya doon Doon sa House, ang quantum of evidence lang na kailangan, probably ginawa ba nung respondent, in this case the Vice President, yung ibinibintang sa kanya. Kasi kung may probable cause na, aakit na yun sa Senado upon a vote of 1/3 of the membership of the entire House. Ngayon, doon sa Senate, I think that is where the live coverage of the impeachment trial will proceed, And we're looking forward to seeing you there also, Mr. Senator, as a witness to give out all the details about the respondent. Yes, sir. Yes, sir. Former Senator, magandang umaga. Isay Emero Puentes ng Abante and Billionario. Sir, question lang, may nabanggit kayo kanina na si Sara may diferensya sa pag-iisip kung sakaling malalagay sa kapahamakan ng Pilipinas. It is, sir, a literal parang sinasabihan natin si VP Sara na may diferensya sa pag-iisip or is something like an analogy lang? Yun po ang assessment ng mga military officers na nakakaugnayan ko. Na fearful, kaya ayaw nilang makialam dito sa mga panawagan na pumasok sila at patalsikin si President Marcos. Hindi lang dahil sa tapat sila sa kanilang tungkulin at sa konstitusyon, kundi fearful sila na pagka ang naupo si Sara, unang-una, magiging pro-China ulit yung Pilipinas. At alam nila yung nangyari nung panahon ni Duterte. Pangalawa, alam nila, nararamdaman nila na may diferensya sa pag-iisip si Sara. Nakita nila yan, the way she acts, yung demeanor niya, public demeanor, plus yung 2 videos niya na gigil siya
na gusto niyang pugutan ng ulo si President Marcos. 'Di ba nag-memwestra pa siya ng parang nilalagari yung yung leeg. Hindi ginagawa yan ng, I think wala dito sa kwarto na to ang maggagawa niyan, lalo na in a public interview. Tapos yung live stream niya, yung naalala niyo yung black yung background na nandoon lang yung screen, di ba? Na talagang nag-contract siya ng assassin against the president. Papatayin niya. Ngayon, tinitrivialize nila iyon na yun na nga, doon na nga napahamak si Suntay, Congressman Suntay. Ito, ang diferensya niyan doon sa pantasya ni Suntay, ito, presidente ito ng Pilipinas. Na-imagine nyo ba kung gagawin yan kay Trump? Di ba? Ora mismo. Habang sinasabi mo yun, dadamputin ka na eh. Dito, nagkaroon lang ng pause eh. Pero, that was a crime while she was saying it, na nag-contract ka ng assassin. Whether it was conditional or not, it was against the political leadership of the Philippines. Kasi President, First Lady, and the Speaker. Ano yan? Nakalagay yan sa anti-terror law. Kung hindi lang nagpigil siguro si President Marcos, dapat ora mismo dinampot na yan siya. Anyway, bottom line, she is unfit to hold public office and more so, she is unfit to be president of the country. Yan na yung assessment ng iba't ibang mga military officials na nakausap ko. How about your assessment, sir? I mean, are you able to say na meron talaga something si VP Sara? Oo, talaga? What's the term dyan? Krung-krung. Di ba? So, ako, sabi ko nga, hindi naman ako psychologist, hindi naman ako, but alam natin when we see somebody na may diferensya. Di ba? Ako hindi ko i-risk ito, nabibigyan ko to ng powers ng presidency. Iba to. Grabe yung temper. Nakita mo yung demeanor niya sa House. Yung may nagsasalitang congressman ginawa niya yung talk to the hand. Ginanon niya yung congressman. Ano yun? Di ba? Parang bata. Di ba? Tapos biglang puputok, magagalit. Yung ginawa niya dun sa sheriff, susuntukin niya. Di ba? May anger management issue siya at the very least. So yun po yun. Alright, thank you, sir. Sir, regarding naman with the impeachment complaints against the Vice President, maraming mga congressman ngayon na nagsasabi na nakahanda na raw sila para sa 2028 elections, kaya posibleng hindi na daw umusad sa plenaryo itong impeachment complaint. Based on your observation, sir, sa tingin nyo ba uusad to sa Senado o matitengka na lang? Ito po ang attitude namin dito sa impeachment case ni Sara Duterte. We will take it one step at a time. We filed it, na-refer, diniscuss sa committee, sufficient in form, sufficient in substance. This is where we are. So milestone ito. Ano yung next presentation of evidence? Ako, I'm confident once makita nung mga congressmen at nung taong bayan yung ebidensya na ilalabas namin, hindi lang itong sa bank accounts, pati yung iba pa sa confidential funds, etc. Mape-persuade yung taong bayan na hindi siya talaga karapat-dapat na manatili as Vice President. So pagka nakuha yung public opinion, makukuha yung representative ng taong bayan, sila na ngayon ang magboboto pataas. So, we will take it one step at a time. Yun na lang masasabi ko. Regarding, sir, with the former president, inamin nyo kanina na isa po kayo sa nagkakalap ng mga ebidensya para mas mapabigat yung kaso niya. How about with the vice president? Kumakausap ba kayo, sir, ng mga congressman? Isa rin ba kayo sa naghahanap ng mga evidences para mas lalong madiin si VP Sara? Hindi na po kailangan maghanap na nakuha na namin. Doon sa Quadcom last year, nakuha yun sa confidential funds. Doon sa bank accounts, nakuha ko na yan as early as 2016. So, ano na ito? It's just a matter of presenting it. Kasi they have been suppressing it. Pinipigil na ito noon pa eh. Di ba?
pupukpukin na nga ako ng microphone ni Digong para lang maiba yung usapan. Eh. Kasi doon pa lang, sige, pirmahan mo yung waiver, pakita mo. Kasi noong inakusahan niya ako ni Duterte na meron akong foreign bank accounts, pumirma ako ng waiver at dinala ko pa yung media sa Singapore to prove na hindi. Narinig mismo ng mga reporter yon na wala akong accounts doon. Tapos, napaamin si Duterte noon. Umamin siya na inimbento lang niya sa akin. Ganun ang ginawa niya sa akin. Pero ngayon, nung siya na, namimilipit na, kailangan gumawa ng eksena para maiba yung usapan. Yun lang po yan. Senator, last na lang. Regarding with the 2028 election, are you in favor if ever man mag-collab ang opposition in the Marcos administration just to defeat the Vice President? Yan po actually ang aking isang tinutulak na magsanib puwersa ang middle forces na tinatawag ko at yung administrasyon para maging head-to-head yung laban kagaya noong 1986. Isang Duterte candidate, isang unity candidate. Pagka ganyan, hindi mananalo si Sara Duterte. Thank you po. Thank you po. Ay, banggitin ko lang yung isa pang indicia of mental disorder. Di nabanggit ni Senator. Yung huhukayin niya yung labi ni Pangulong Ferdinand Marcos at itatapon niya sa West Philippine Sea. I mean, no sane person will ever say that. Di ba? At saka just listen to Montulfo. Kasi Montulfo does not belong to the camp of Senator Trillanes. Pero listen to him. Mas grabe pa yung sinasabi niya na talagang may sira sa ulo. Saying that a person has a mental defect, no? If backed up by an allegation of malice, is already libelous. Pero wala siyang kinakasuhan ng libel, di ba? She lets it go. Pero yung mga pinagsasasabi niya, these are matters that go into the very mind of a public official, which makes him or her unfit to hold public office. Kaya we welcome this impeachment proceedings.